Isa-isa na po nagsasalita ang mamamayang Pilipino at hindi lang po mga basta-basta mamamayang Pilipino, mga bossing. Ay, hindi pa ito. Hindi pa ito, no? Alisin ko muna 'to. Tanggalin ko 'yan. Eto muna mga kababayan. Isa-isa na po nagsasalita, no, ang bawat Pilipino. Naku, ayan, tignan nyo. Philippine Political Science Association Statement on Board Trustee on the Impeachment Trial. The Philippine Political Science Association, PPSA Board and Trustees call on the Senate of the Philippines under the leadership of Senate President Chis Escudero to fulfill its constitutional mandate by immediate commencing the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ayan na. Huwag niyong ginagalit ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Pag wala sa konstitusyon yung ginagawa nyo, naturalmente, magsasalita na po ang bayang Pilipino. Mag-iisa-isa na pong maglalabasan yan sa gigil. Ano ba gusto namin? Gusto lang namin marinig yung katotohanan. Marinig kung ano ang magiging depensa ng kampo ni Inday Sara Duterte. Tapos eto kayo, no? Kung ano-anong ginagawa niyong pag-udlot-udlot. Magsasalita po yung mga yan, mga bossing. Basahin pa natin. This long overdue obligation has been delayed and such inaction raises serious concern regarding transparency and institutional integrity. Philippine Political Science. Yung pong mga yung pong mga naggogobyerno, tumatakbo po, mga kumakandidato, no? Mga gustong maging mayor, etc., etc. Diyan po dumadaan. Yan po, isa po sa mga kinukuha nilang mga kurso, political science. Sabi ni Arlanzon, Arlanzon Lenny, sa kakapanood ko kay Roque, naiintindihan ko na malaki talaga ang nakulimbat noon. Ganoon na lang ang pag-aaklas nila sa ating presidente. Gagalit eh. Eto pa ho, mga bossing. De La Salle University. Naku po. Nag-aano na ang taong bayan, ano? Baka hindi pa kayo mayanig niyan, ha? We call on the Senate to allow the impeachment process to proceed with fairness and transparency. Paano yan? Isa-isa na. At isa pa ho, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, yung pinag-aralan dati ni Inday Sara Duterte na San Beda ay nagsalita na din po. Gusto naming marinig ang impeachment. Gusto naming malaman kung ano ang katotohanan at kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Di ba? Sabi, we call on the Senate to allow the impeachment process to proceed with fairness, transparency, and due diligence, guided by truth and deep sense of patriotic responsibility. Ibig sabihin, mga kababayan, Robin Padilla, makinig ka, boss. Hindi daw uubra, ha? Yung kasi kaibigan ko po, kaya ko po in-impeach. No? Hindi daw uubra. Nako, eto din ho, mga kababayan. Yung isinusulong natin na kapag ka po natuloy ang impeachment, na kailangan bawat isang senador i-impeach man o hindi, o i-acquit man si Inday Sara Duterte, ay kailangan mayroong paliwanag. Isinusulong na din po nung ibang mga nung mga organisasyon. Tama po, no? Para lugi tayo mga bossing. Lugi ho tayo, mga kababayan, kung ang gagawin nila, eto po, eto yung si Senador Chis, ganito, hindi niya in-impeach si Inday Sara Duterte. Robin Padilla, hindi. Tapos walang nakaakibat na paliwanag. Dahil alam naman po natin at ramdam natin at nakikita po natin, narinig din po natin sa kanila, no, kaila Robin Padilla. Hindi pa po nag-uumpisa ang impeachment, pero eto, humaharang na po sila. Di ba?
Biruin nyo nga yung mga senador natin may kapal ng mukha ho. No, hindi ho lahat. Pero yung iba, mga bossing, biruin mo, sila yung magja-judge para doon sa impeachment. Pero, rektahan. Walang mga arte-arte. Sasamahan ko si Inday Sara Duterte. Sasabihin pa ni Amy Marcos, talo na yung impeachment ninyo. Judge ho yun, ha? Isa sa 24 na senador, si Amy Marcos, na magja-judge ho, mga kababayan. Tapos ganun na po yung maririnig natin. Robin Padilla, haharangan ko ang impeachment. Bato de la Rosa, ito kung ano-anong kabalbalan. Yun yung narinig nyo sa akin. Kung ano-anong kabalbalan ang pinaggagawa. Mali-mali naman daw ho, sabi ni Coco Pimentel. Yung de facto dismissal ng impeachment. Iyo ba? Halata sila na ginagawa nila ng paraan para wag matuloy. Tapos, ito pang ibang mga senador natin, alam naman nila na sila yung judge, walang hiya. Walang hiya o hindi nahihiya. No? Siyempre mga kababayan, pag ikaw patuloy, araw-araw mo kasama yung huhusgahan mo, kanino ka papanig dyan? Siyempre, doon sa kaibigan mo, araw-araw mong kasama yan. Sino po ba yung araw-araw nating nakikitang magkasama? Inday Sara Duterte? At si Senadora Amy Marcos? Ano po, sa tingin ninyo, ano po ang magiging husga ni Amy Marcos dyan? Tingin nyo po ba para sa ikabubuti po ng sambayan ng Pilipino? Hindi ko nakikitang ganun. Ang nakikita ko pong magiging husga niyan, hindi ko i-impeach to kasi kaibigan ko ito. Naloko na. Nayari na. Kawawang sambayan ng Pilipino. Kawawang mamamayang Pilipino. Kawawang bansang Pilipinas. No? Kawawang inang bayan. Mark, hindi naman na-impeach Binagbotohan nila, hindi ma-impeach. Oo nga, hindi na-impeach. Pero ano ang dahilan? Napatunayan kaya hindi nagnakaw? Or hindi lang na-impeach kasi nga ho, kaibigan nila. Di po ba? Kung gano'n at gano'n at gano'n, naku po, mga kababayan, mga boss, chief amo, sir, itong bayan natin, wala pong pag-asang umasenso. Wala pong pag-asang makabalik, mabayaran lahat ng utang natin. Bakit to? Isipin niya mga yan. Naku kapag ka-friends ko na yung mga senators, pagka mga friends ko, yung mga huhusga sa akin, malabo akong mahusgahan, malabo akong ma-impeach. Ano po? Uy, mga DDS, sagutin nyo naman ako nung pang-depensa nyo dito kay Inday Sara Duterte. Hindi yung Duterte pa rin kami. Alam naman namin Duterte pa rin kayo. Pero miski sa inyo na lang manggaling, no? Miski sa inyo na lang manggaling mga DDS. Yung dahilan ninyo, no, para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Yung depensa ninyo dito kay Inday Sara Duterte. Papatulan na namin, no? Or wala talaga. Panghanggang Duterte pa din. Panghanggang bayaran ka, Mark Ramos. Panghanggang adik ka, Mark Ramos. Bangag ka, kagaya ng Pangulo mo, Mark Ramos. O baka hanggang doon na lang. Bakit to? Kasi nga, mahirap i-depensa. Ultimo sila, mga bossing. Wala tayong naririnig na depensa. Biruin mo, January, February pa lang ho. Congress, naghahanap tayo, gusto nating marinig yung depensa nila. Sa Congress pa lang, wala tayong marinig. Di po ba? Kaya po, yung kanilang mga taga-subaybay, yung mga umiidolo sa kanila, mga bossing, paulit-ulit lang. Duterte pa rin kami. Sulit, butbot, mga kabutbot, di ba dyan? Botbot, Nemo. Los, Nemo. Paulit-ulit lang ho silang ganun. Kasi wala nga maidepensa. Ultimo mga idol nila, walang depensa. Kaya nga po, isa sa nakikita ko kung bakit po inuudlot
at laging inuusog ng inuusog at gusto nilang mahinto, wag man lang makapag-hearing kahit isang beses kasi nga po, walang depensa. Pag nakaisang hearing, ay naku po, raratratin na ng prosecution panel. Yung sinasabi nila na mapapahiya ang administrasyon kapag tinuloy, baliktad ho yun, mga kababayan. Baliktad po yun. Pag natuloy yan, sa nakikita ko, sa sandamakmak na ebidensya, yung mga resibo na pinakita nga ho na kung ano-anong mga pangalan ang nilagay nila doon, na wala pong mga pagkakakilanlan, hindi mga totoong tao, wala man lang silang paliwanag na, ito po si ganito, si ganyan. Hindi nila maidepensa. Di po ba? O yan. Yan ho mga kababayan. Yung narinig ko, pati San Beda, ito De La Salle University, tapos yung POLSAI, Philippine Political Science Association, nananawagan na po lahat mga kababayan. College of Law, matibay ang panawagan na yan kay Quezon o kay Kilay. Naku po. Tingin ko may kalalagyan kayo mga senador na ayaw matuloy yung impeachment kapag hindi nyo dininig ang boses ng mamamayang Pilipino. Di ba?